Ayan po yung nasirang inverter. Yan. Ito yung nasirang piyesa niya, MOSFET. Yan, sabog. Yung isa, ito. Walang ano siya pero may leak. Nangangamoy sunog. Tapos nadamay din itong board niya. Yun, nakita niyo yan. Pumutok din. At isang resistor. Order ako kaya ito ang pamalit. 10 ohms. Ayan yung pinalitan natin. Yan, isang resistor. Tapos itong dalawa na to. MOSFET. Siyempre, nasira na rin to. Pinalitan natin kulay blue. So with LCD na. Dati wala. Kasama siyang LCD. Ganda. So yan. Setup natin. Testing. Kung gumagana na. Nakayroon. So lalagyan natin siya na wire para ma-connect natin sa battery. Haba ng ano pa, screwdriver na. Screwdriver yan na pinutol. So ito ang gagamitin natin muna ng transformer. Transformer ng UPS. So nilagyan ko na ng ganito para matesting ko. Yan. Ito yung line. Ito yung 220. Ito, kinuha ko na yung 220. Para malaman mo kung alin ang 220 dito, ay yung pinakamataas na resistance. Okay, tapos ito yun sa 12 volts. Kakabit na natin ang sa 12 volt side ng transformer. So, yan. Yun. Okay, susupply natin to ng 220 volts. Ito yun. Yung sa may transformer galing yan, papunta dito. 220 output. Para gumana yung ating controller. Ikabit na natin to. Tapos, sasaksak na natin sa battery. Yan, gumawa tayo ng connector. Ito na yun. Try natin. So, double check natin. Positive dito, negative dito. Sumabog. Okay. May kulay red na light. Ito yung switch. Pag tinarang natin, maglalabas ng 220 yan. So, yun. Lights na yung red. Tapos, yun. Kita nyo, 219 volts. Mamatay yung ilaw niya kasi naiipit siya doon sa... So, subukan natin mag-charge ng cellphone. Yan, plug natin. Yun, charging siya. So, kita naman dito sa output na may, ano siya, na gumagana. Ayan o. 219 volts, 60 Hz. Yan, tapos 32 degrees Celsius. 32 ampere, 0.32 ampere. Yan. Para malaman mo yung wattage, itatimes mo lang yung 219 sa 0.32 ampere. Yan yung kinukonsume nito ang ating cellphone. Yan.